Genesis Kapitulo 32. Ang pakikipagbuno ni Jacob sa isang anghel. At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglakad, at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos, at tinawag niya ang pangalan ng dakong yaon na Mahanaim. At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau, na kanyang kapatid sa lupain ng Ser, na parang ng Edom. At inutusan niya sila, na sinasabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoong kay Esau, ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob, dumon ako kay Laban at ako'y natira roon hanggang ngayon. At mayroon akong mga baka, at mga asno, at mga kawan, at mga aliping lalaki at babae, at ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon, upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob, na nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo, at 400 tao ang kasama niya. Nang magkagayoy natakot na mainam si Jacob at nahapos at kanyang binahagi ang bayang kasama niya, at ang mga kawan, at ang mga bakahan, at ang mga kamelyo ng 2 pulutong. At kanyang sinabi, kung dumating si Esau sa 1 pulutong, at kanyang saktan, ang pulutong ang natitira ay tatanan. At sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon, na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan, at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kabababaan ng lahat ng kawan, at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod, na dinaanan ko ang Jordang ito, at ngayon naging 20 pulutong ako. Iligtas mo ako, ipinamamanhik ko sa iyo, sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang inapati ng mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling, at gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat, na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At siya'y nagparaan doon ng gabing yaon, at kumuha ng mayroon siya na ipagkakaloob kay Esau na kanyang kapatid. 200 kambing na babae, at 2 pang lalaking kambing, 200 tupang babae, at 2 pang tupang lalaki. 3 pang kamelyong inahin na pati ng kanilang mga anak, 4 na pang baka at 10 pang toro, 2 pang asna at 10 pang anak ng mga yaon. At ipinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan, bawat kawan ay bukod, at sinabi sa kanyang mga bataan, lumagpas kayo sa unahan ko, at iiwanan ninyo ng isang pagitan ang bawat kawan. At iniutos sa una, na sinasabi, pagka ikaw ay nasumpungan ni Esau na aking kapatid, at ikaw ay tinanong na sinasabi, kanino ka? At saan ka paroroon? At kanino itong nang-asa unahan mo? Kung magkagayo'y sasabihin mo, sa iyong lingkod na kay Jacob, isang kaloob nga, na padala sa aking Panginoong kay Esau, at, narito, siya'y nasa hulihan din naman namin. At iniutos din sa ikalawa, at sa ikatlo, at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan, na sinasabi, sa ganitong paraan sasalitain ninyo kay Esau, pagkasumpong ninyo sa kanya. At sasabihin ninyo, saka, narito, ang iyong lingkod na si Jacob, ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang sinabi, paglulubagan ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasaunahan ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Gayon isinaunahan niya ang mga kaloob, at siya'y natira ng gabing yaon sa pulutong. At siya'y bumangon ng gabing yaon, at isinama niya ang kanyang 2 asawa, at ang kanyang 2 alilang babae, at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Jabok. At sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis, at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob, at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya, hanggang sa magmukhang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manig sa kanya ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na, at kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanag.
At siya'y tinanong ni Jacob, at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, at kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Penil, sapagkat ani ay nakita ko ang Diyos ng mukhaan, at naligtas ang aking buhay. At sinikatin siya ng araw nang siya'y nagdadaan sa Penuel, at siya'y napipilay sa hita niya. Kaya't hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita, hanggang ngayon, sapagkat hinipon ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob, sa litid ng pigi.